Hello guys, ng magandang umaga guys. Meron itong binaba guys na machine. So maliliit na machine lang to guys. So ito yung aming ginagamit pang feeding ng mga mga senior citizen ng mga pasyente namin, yung mga matatanda na. Kaya yung mga baby na hindi na hindi kayang yung pinapadaan sa ilong yung mga gatas, pagkain. So ito yung gamit namin guys, yung Compat Ila na feeding pump. Ito yung aming ginagamit. So ito yung Nestle na brand. So Nestle to guys, Nestle Healthcare. Ano. Ito yung gamit namin ngayon sa lahat ng ospital. So dati gumagamit kami ng iba-ibang klaseng mga feeding pump. Pero ngayon kasi ang ginawa is ginawa ng company namin, bali consumable deal na. So bibili lang kami ng consumable pero yung mga machine libre na. So pag nagkaroon ng issue, papalitan lang nila yan. So dito guys, ang kadalasang nireklamo ng pasyente, ang user namin mga nurses, is yung alarm. So meron siyang door alarm, meron siyang alarm ng lockout, yung bubbles. So meron din siyang alarm ng cassette. So ito yung common issue ng ating mga feeding pump. So bibigyan ko lang kayo ng konting tip. So ito yung ating feeding pump. So meron tayong cassette na gamit ito. So ito yung cassette, ito ginawa kong cassette na to para hindi na ako gagamit ng lang. Ito, ginawa ko lang tong cassette na to. So kinonvert ko lang sa para pang test ko lang to guys. So para maliwanagan lang kayo guys. Kasi ito mangyayari din sa inyo to. Sa mga ganitong klaseng issues. So ito, meron siyang pump. Ito yung pump niya. So ito yung nagdi-detect ng bubbles. Ito naman yung nagdi-detect ng cassette. Saka ito naman yung nagdi-detect ng door. So door open, door close, ito yun. Ito yung sa cassette. So ito naman yung yung bubbles guys, pag nagkaroon ng bubbles yung alarm nyo. So napakasimple lang naman tong machine na to guys. So hindi naman to nire-repair pag nasisira, yung talagang sira yung system. Pero mga alarm lang guys, pwede mong igagawin. So ayan yun, no. Ganun lang yun. So ngayon guys, pag halimbawa turn on mo natin yan. So ayan. So okay na siya. So ito naman yung set ng ating mga set rate natin. Ito yung set volume, ito naman yung rate. So ito yung natin, settings. So plus or minus kung ilan yung value mo. So dito guys, nakabukas yan. So pag ini-start mo na yan, sabihin yan door open. So ngayon guys, pakita ko sa inyo kung paano magpa-function yung ating door. Ito yon. So yan, no. So lagyan mo lang ng bakal yan, kahit screwdriver, takpan mo lang yan dyan. Tapos na natin. So takpan mo lang ng bakal yan, tapos start mo. Ang i-alarm naman yan is yung guys, yung cassette. Ayun, no. Ibig sabihin niya no cassette. Pero hindi na sa nagdo-door open kasi tinakpan ko to, yung bakal. So ito yung mga switch, yung mga red switch kung tatawagin nila. O kaya magnetic switch, yung ganong mga switch. So napakasimple lang. So ang detector ng ating cassette ay ito. So kailangan nakakasarado yan para ma-detect yung ating cassette. So yan. Sarado ko na siya. So magsiset ako ng value na i-reset ko lang siya. Yan. So i-reset ko lang siya. Set ako ng set rate ng halimbawa 40 ml per hour. Tapos yung volume ko
Yung set volume ko, gawin ko lang 500. Yan. Lagyan mo lang ng guys, 900 lang guys. Mabagal mag-ano eh. Yan. Baka 900 yung volume ko. Tapos, bago mo siya kasi may bubble yan, oh. Bago mo siya i-start, guys, ipa-purge mo muna yan. Press mo lang to. Pa-priming yan. So, ipa-prime niya yung automatic, yung, ano mo, long press mo lang. Ayun, oh. So, pag nilong press mo, magpa-priming automatic yan. So, pag nakita mong wala ng bubbles, guys, pwede mo na siyang stop. Stop priming. Tapos, pwede ka na mag-start. Yan. So, nag-i-start na siya. So, ganoon lang ka-simple itong machine na to guys. Pero, laging tumatawag sa amin yung mga user. Lalo na sa mga alarm-alarm. Kasi alam naman, pag mga alarm-alarm, ang mga nurses natin, laging panic yan. Pag nag-a-alarm yun. Nagpipiding sila, tapos bigla nag-a-alarm yung machine. Automatic yan. Hindi na nag-check yan. Tawag na sa agad sa Biomed. So ganoon lang guys. So, sa mga ganitong issue, so, kailangan mo lang linisin. So, stop natin. So, tanggalin lang natin yung cassette. So, turn off mo yan. Goodbye. So, ang gagawin mo guys, so, siyempre, bugahan mo lang to ng alcohol. So, ito. Papasadahan mo lang ng alcohol yan guys. Tapos, pagkatapos ng ating alcohol, siyempre, lilinisin mo ng ano yan, dry cloth. O kaya yung gauze na panglinis. Kasi pag minsan guys, nagkakaroon ng mga, liquid. So, pag nakita mo nga, puro liquid yung nagkakaroon ng mga, dito, puro liquid yan guys. Kaya, yung mga nurses hindi naman naglilinis yun eh. So, pag nagkaroon ng mga liquid yan, nakaka-detect ng nadidetect ng mga sensor. So tulad na lang ito hindi naman to magnetic eh. Parang rubberized na, hindi ko alam kung ano yan. Pero nandito yung nadidetect yung cassette. So ganoon lang, linisin lang natin tong mga machine. So importante alaga lang sa linis para hindi nag-a-alarm yung ating mga makina guys. So yun, ganun lang oh. Kintab na ulit. Itong isa mali, ito nilinis ko na to eh. Ito nilinis ko na tong isang to. So importante yung mga sensor kasi yung mga sensor yan yung nagdidetect ng alarm guys. Kailangan mong linisin talaga. Yan oh. So ganun lang guys, kasimple. So, tandaan mo lang pag mga alarm, ito yung sa door, ito yung sa cassette, ito naman yung sa pump. Pag may mga error pump yan, yung nag-i-stack, nag-i-error din yan. Tapos yung bubbles, ito yung bubbles niya. Bubble alarm yan. Tapos dito, ito guys ito pala yung bubble alarm natin. Ito. Ito yata yung sa yung papunta na to sa pasyente. Yung mga occlusion, ito yata yung sa occlusion niya. So, ganoon lang guys. Sana may nakuha tayo ng konting kaalaman dito sa mga maliliit na makina na napaka-importante din to sa mga kasi hindi na sila magma-manual feed. So, ito. Kasi karamihan sa atin, siguro sa atin sa mga, alam naman sa atin, masyado pang makaluma eh. Manual lang, pinipid up lang nila yung binubuksan lang nila yung parang close. Yung kasi yon yung parang roller na isarado, manual lang sa isasarado. Ito kasi guys, automatic na to kung magsisit ka ng halimbawa 900 ml per hour ka. At yung volume mo, diba? I-infuse mo lang sa pasyente 500 ml. So magsisit ka lang dito 35 ml para ma-reach mo yung isang oras na 500. So napaka wala nang hassle to sa mga nurses. Iiwan lang nila yan, mag-automatic infuse na guys. So, ganoon lang guys. So, maraming brand ng
feeding pump. So, napakarami. So, pero iisa lang yung kanilang procedure, guys. Isa-isa lang, parehas lang sila. Meron lang silang mga iba-ibang mga specification, pero halos parehas lang din ang gamit. Yung pag ano nila gamit nila, guys, parehas lang. Okay?